Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Veritas YouTube channel. Kung hindi po kayo naka-follow dito, follow na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Follow na rin po kayo sa ating Veritas Facebook page. Mga kabunyog, ito pong aking YouTube channel na ito at Facebook page na ito. Umipili po ako ng piling-piling topic na gusto kong i-discuss para malaman nating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala tayo ang katotohanan, ang Veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. So ito, pag-usapan natin ito. Si Sara Duterte kaagad-agad nagdeklara na siya'y tatakbong presidente. Ang gusto niyang ipakita na sa mga kongresista, kasi magsisimula na yung impeachment niya, gusto niyang ipakita sa mga kongresista na matakot kayo sa akin. Huwag niyo akong i-impeach. Sino mang sasama diyan na mag-i-impeach sa akin, lalo na yung 105 na boboto para i-impeach siya, ay gagantihan niya sa 2028. At ano yan, pag-isipan nyo, siya daw ang pinakamalakas na kandidato sa 2028, halos tiyak na siya ang mananalo. Kaya mag-isip-isip yung mga kongresista na sasama sa impeachment laban sa kanya. Yun ang pinakaminsaheng gustong ipaabot ni Sara Duterte, kaya siya maagang nagdeklara. Kasi magsisimula na yung impeachment, maghihiring na ang House Committee on Justice. Pero yung gustong mangyari na yan ni Sara Duterte, walang epekto. Natabunan ng pagkikita ni Leni at PBBM sa Naga. Bakit? Laman ng mga balita ngayon yung pagkikita ni Leni at ni PBBM. Kahit sinasabi pa ni Leni na walang politika sa pagkikita nila, kahit sinabi pa ni PBBM walang politika sa pagkikita nila at walang politika silang napag-usapan, ang optics nun, ang pinapakita nun, ay magsasama ang kampo ang pwersa ng administrasyon at ang pwersa ng oposisyon na pinangungunahan ni Leni Robredo. Posible silang magsama para labanan si Sara. Kaya yung mga kongresista na nagdadalawang isip, nagdududa na baka manalo nga si Sara dahil walang malakas na kalaban, pinakita dito sa pagkikitang ito ni Leni at ni PBBM. Hindi, huwag kayong mag-alala. May magsasanib pwersa ang lahat ng pwersang kalaban ng Duterte, magsasanib pwersa yan. Para labanan ang Duterte, si Sara, sa 2028. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Kumbaga, yun yung mensaheng ipinapaabot ng pagkikita na yun. Bagamat siyempre, sa panlabas, ang pinapakita dyan, yung Oplan kontra baha, yung pagbigay ng 500 million na pondo para sa renovation ng GCM Robredo Coliseum ng Naga. At bagamat sinasabi ni Leni na walang politika at ayaw nilang pag-usapan ng politika, trabaho lang muna, ganun din si PBBM. Pero sa likod niyan, ang optics na pinapakita nun, politika yan. Sino naman magsasabing hindi politika ang optics na pinapakita nun? Ang optics nun ay si Leni at si PBBM, ang grupo ni Leni, ang pwersa ni Leni at ang pwersa ni PBBM, hindi malayong magsanib pwersa yan at magtulungan. Kung hindi man magsanib pwersa sa isang koalisyon, magtutulungan yan, magkakaroon yan ng common candidate para talunin si Sara. Yun yung optics, yun yung mensaheng pinapakita doon. At sa tingin natin, na-accomplish yun. Kaya tingnan nyo, yung ang dapat sana yung pagkakadeklara ni Sara, parang siya pa rin dapat yung usap-usapan. Wala na. Ang pinag-uusapan na ngayon, si Leni Robredo, posible siyang labanan. Ang hinihintay na lang, desisyon ni Leni. At malakas na makakalaban ni Sara, si Leni Robredo. At pag nagsanib nag-alyansa, nagtulungan, nagkaisa ang administrasyon at ang oposisyon laban kay Sara, wala yan. Kaya yung mga kongresista na parang ayaw pumirma sa impeachment, ayaw suportahan ito, ito na yung mensahe sa kanila. Anong kakatakot nyo? Wala naman yan si Sara. Baka nga ma-impeach na yan eh. So isa pa yan. Ang mga lumalabas ngayon na
na mga usap-usapan, may mga senador na kasama sa minorya na willing pag-usapan ang pag-convict kay Sara. Kahit nga daw si Bongo, kahit nga daw si Bongo na pag-uusapan, posibleng bumoto para i-convict si Sara. Pagka ganon, lalong lalakas yung mga kongresista na na susuporta sa impeachment. Kasi sabi ni Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, ang kailangan kasing mailinaw, willing ba ang Senado na i-convict si Sara? Sakali naming i-impeach sa Kamara, paano ang mga senador? Baka naman kahit na may ebidensya, hindi nila i-convict. Pero ngayon, mayroon na ngang mga nakikita na parang may mga senador din, kahit kakampi ng minorya, pro Duterte, nag-iisip rin, i-convict si Sara. Bakit? Eh, ang usapan ang usapan, alam naman natin fluid ang galawan sa politika. Kahit pa nasa minorya ka, pro Duterte ka, pwede yang parang katulad yan nun kay Corona Ang daming senador noon hindi nag-commit na i-acquit nila si Corona kasi wala naman daw matibay na ebidensya. At saka mga Gloria Arroyo sila na senador. Pro-administration na senator sila. Hmm? Ka, nung panahon ni Gloria, mga senador yan nakakampi ni Gloria. Pero nung si Pinoy na ang presidente at pinapa-impeach si Corona, nung una maraming mga senador parang hindi sasama sa pag-convict kay Corona. Dahil nga identified sila kay Gloria. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya at gumalaw na rin si Pinoy, gumalaw na rin si Pinoy, kinikwento yan ng Secretary Ronald Llamas Oh, anong nangyari? Na-convict si Corona. Kaya itong mga kongresista ngayon, kung dati ang pinoproject kasi ni Sara doon sa pagdeklara niya, hindi siya matatalo. Sigurado siyang mananalo sa 2028 kasi siya yung malakas. Wala namang kalaban. O ngayon, nakita na ngayon ng mga kongresista, mayroon. Mayroon. At mabigat ang kalaban ni Sara. At kahit sa Senado, malaki ang posibilidad magbago ng isip ang mga senador. Nakikita na yan ngayon. Kaya yung pagkakadeklara ni Sara nang tatakbo siya sa 2028, yung purpose ni Sara noon na parang ipakitang siya ang pinakamalakas na contender at hindi siya matatalo. Kaya mag-ingat kayo. Pag-isipan nyo kung sasama kayo sa impeachment laban sa kanya, kayo rin. Gagantihan kayo. Wala yun. Natabunan ka agad yun ng pagkikita ni Leni at PBBM sa Naga. At ngayon din, pinag-uusapan na rin kahit sa Senado, may mga senador ng minorya kakampi, pro Duterte, nag-iisip na rin na boboto sila base sa mga ebidensya. Pag nakita nilang ang mga ebidensya ay matibay, bukas sila na i-convict si Sara. Yun. Kasi, sabi nga ni Congressman Benny Abante, winnable si Sara, pero hindi naman siya unbeatable. Kaya, yan yung pinapakita dito. Kaya, kahit gaano pang sabihin o ano pang sabihin na walang politika sa pagkikita ni Leni at ni PBBM, hindi. Ang optics na pinapakita nun iba. At yon, na-counter kaagad yung epekto ng pagdeklara ni Sara. Nawala, hindi na nga pinag-usapan. Mas pinag-usapan yung pagkikita mas pinag-uusapan pa nga yung medyas ni PBBM na kulay pink na pinakita kay Leni. Pinakita niya, tuwang-tuwa naman si Leni Robredo. At nagpasalamat si Leni Robredo kay PBBM. So parang ito yung pinag-uusapan, hindi na yung pagdeklara ni Sara. Kaya lumakas ang loob ng mga kongresista. Sabi ni Congressman Benny Abante, marami na daw nag-a-assure sa kanya mga kongresista, susuporta sila. Kaya sigurado nang lulusot sa Kamara yung impeachment ni Sara. Lalo pa ngayon, itong mga nangyayaring ito, lalong nagpapalakas ng impeachment ni Sara. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Kaya lagi niyo pong subaybayan ang mga talakayan ko dito sa Veritas YouTube channel at sa Veritas Facebook page. Dahil dito po pinag-uusapan natin ang katotohanan, ang Veritas. Dahil ang katotohanan o ang Veritas
ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo.